kababayan. So, alam nyo, sa totoo lang, kung ako po ang inyong tatanungin, itong mga nangyayari po ngayon sa Senado, nangyayari ngayon tungkol sa impeachment hearing na magaganapin dyan sa Senado, at yung mga nangyayaring putukan, nangyayaring takasan dyan sa Senado, yan po lahat ay may mga dahilan at mayroon pong kumbaga yan ay technique ng ating mga kalaban. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko. Dahil nga po sa hindi naman bobo ang ating pamahalaan, at lalong hindi naman bobo yung mga nasa pwesto o pinwesto ng ating Pangulo sa kanilang mga posisyon, kagaya po ni Boying Rimulya, ay natitiyak ko po na may mga paraan din ng ating gobyerno para po hindi magwagi ito pong mga kalaban natin, na kung saan ay talaga pong nagpupumilit, no, na mailagay sila sa kanilang pwesto. Ganun pa man, sa totoo lang, tulad nga po ng sinabi ko, lahat ng mga ginagawa nila ay mayroon pong dahilan. Para po maintindihan natin, hihiramin ko muna po itong video ito ng ating kapatid, ng ating kababayan. Ito't panoorin po natin. Alam ba ninyo na hindi lang si Marcoleta ang may issue sa plunder at bribery? Si Sara Duterte ay ganun din. Kaya nga napapansin ninyo na lahat ng magnanakaw sa gobyerno ay gusto si Sara na umupo bilang presidente ng Pilipinas. Bakit? Dahil ma-acquit sila pag nanalo si Sara Duterte. Kaya ang solusyon para maubos ang magnanakaw sa gobyerno ay ma-impeach si Sara. Kayo, ano sa palagay nyo? Ano ang ugat ng kaguluhan ngayon sa Senado? Walang iba kundi ang pagkakatuklas sa investigasyon ng House ng 6.7 billion na pumasok at lumabas sa bank record ni Sara na inuugnay sa droga na tumanggap ng pera mula kila Sammy Uy at Michael Yang, at kasama pa dito mga pogo. At ayon mismo sa mga usap-usapan ay pinonduhan din sila ng China upang pigilan ang impeachment ni Sara Duterte upang manalo bilang presidente at hindi na habulin ang West Philippine Sea. Kaya dito ay halos magbuwis ng buhay ang mga DDS senator katulad ni Bato de la Rosa at iba pang mga senador na may kinahaharap na issue ng korupsyon upang mabaliwala ang impeachment at umupo si Sara bilang presidente upang mabura ang kanilang mga kaso ng korupsyon. Yan ang dahilan ng buwis buhay na kaguluhan sa Senado. Kayo, maaatim ba ninyo na makontrol tayo ng China at mga magnanakaw? Napakinggan naman po natin yung sinabi po ng ating kapatid na kaya nagkakaganon, kaya nagkakaganyan, no? Dahil sa may problema yung mga DDS o mga senador na DDS. Meron silang kinakaharap na kaso na kung saan ay talagang kakaharapin nila. Siyempre, para hindi mangyari yun, talagang ididiin nila, sisikapin nila na malagay sa pwesto yung magtatakip sa kanilang mga kasalanan. Yung isang tao na kung saan ay katulad din po nila. Katulad nila na walang pakundangan kung gamitin ang kapangyarihan. Walang pakundangan na magnakaw sa pera ng taong bayan. So, kaya ganun. Sinisikap at talagang sisikapin nila na talagang hindi sila mahuli o makulong o mapanagot, nang sa ganon ipatuloy po silang makapagnakaw sa pera ng taong bayan. So yan lang po kasimple yun, mga minamahal ko mga kababayan. So hindi po nanggaling sa akin yan, sinasabi ko lang po dito at binibigyan ko lang po ng reaksyon kung may katotohanan ba yung sinasabi ng ating kapatid. Yes, meron pong katotohanan yun, at yun po ay napapakinggan naman po natin. Yun po ay napag-uusapan po sa social media, napag-uusapan po sa ibang mga TV networks. So, sa totoo lang, kapag ka ang nagwagi po ay ang ating mahal na Pangulo, pag ang nagwagi po ay ang
taong bayan, matatahimik na po talaga at matitigil na yung korupsyon na nangyayari po dito po sa ating bansa. At talagang pinagdadasal natin na sana talagang maputol na yung ganung mga uri ng mga kalakaran dito po sa ating bansa, sapagkat yan po ang nagpapahirap dito po sa ating bansa, mga minamahal kong mga kababayan. So isang bagay lang po ang masasabi ko, dapat to makipagtulungan tayo sa ating gobyerno, makipagtulungan tayo sa pinatutupad po na batas ng ating bansa. At siyempre sa mga ginagawa nila ng ating Pangulo, especially ng ating mga otoridad, lalong-lalo na sa paghanap po kay Bato de la Rosa, sana po tumulong po tayo, kasi kung walang mamamayan, hindi po mapapatupad ng maayos yung batas, no? Kung walang mamamayan, hindi po mangyayari yung mga gusto natin na mangyari para po sa ikauunlad po ng ating bansa. So sa aking palagay lamang po, mga minamahal ko mga kababayan, ganun pa man, mukhang hindi po talaga magwawagi itong ating mga kalaban, dahil ang balita po may plano na napalitan po itong si Alan Peter Cayetano, dahil nga simula nung siya ay naging Senate President, mukha pong nababoy, talagang pinagtatawanan ng taong bayan yung mga kadramahan, yung mga fake news, yung mga kaartihan na nangyayari po dyan sa Senado. So nawawalan na po ng dangal ang Senado, nawawalan na po ng kredibilidad ang Senado, dahil po ang namumuno po ngayon dyan ay isang Chinese, no? Isang Chinese na kung saan ay pabor na pabor po sa plano po ng China na, alam niyo na, sakupin tayo. O sa totoo lang, sa nangyayari ngayon, sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, involved po dyan ang bansang China. Talagang gusto nilang tumulong sa mga Duterte, dahil katulong nila ang mga Duterte para sakupin ang bansa natin, ang bansang China. Pero ganun pa man, tulad po ng sinasabi ko, hindi po yan mangyayari at hindi po yan ipapahintulot ng ating Panginoon, sapagkat patuloy na, alam niyo naman, patuloy na magwawagi pa rin ang kabutihan laban po sa kasamaan. So muli po, tulad po sinasabi ng ilang ko, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po rin mamahalan sa ating ng bayan. Maraming salamat po.